Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Halina, Jesus, halina. Halina, Jesus, halina. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapanalig, mga kapatid, sa simula ng ating banal na misa, ating pong aminin at pagsisihan ang mga naging kasalanan natin sa Diyos at sa kapwa. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Amang makapangyarihan at maawain, sa iyong pagtatampok sa mga banal, ang mga katibayan ng iyong pag-ibig ay patuloy mong ibinibigay sa amin. Ipagkaloob mo sa matapat na pagtulad sa iyong anak, kami tangkilikin ng pagdalangin ni Juan Diego at ibunsod ng kanilang pagkauliran sa pamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Aliwin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Aliwin ninyo sila. Inyong ibalita sa bayang Jerusalem na hinango ko na sila sa pagkaalipin, pagkat nagbayad na sila ng ibayo sa pagkakasalang ginawa sa akin. May tinig na sumisigaw, ipaghanda ang Panginoon ng daan sa ilang, isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. Tambakan ang mga lambak, patagin ang mga burol at bundok, at pantayin ang mga baku-bakung daan. Mahayag ang kaningningan ng Panginoon at makikita ng lahat, siya mismo ang nagsabi nito. Magpahayag ka, ang sabi ng tinig. Ano ang ipahayag ko? Tanong ko. Sumagot siya. Ipahayag mong ang tao ay tulad ng damo. Ang kanyang buhay ay tulad lamang ng bulaklak sa parang. Nalalanta ang damo at ang mga bulaklak ay kumukupas. Kung sila'y mahipa ng hangin, ang tao nga ay tulad lamang ng damo. Oo, ang damo'y nalalanta at kumukupas ang mga bulaklak. Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi lilipas. At ikaw, O Jerusalem,
mabuting balita ay iyong ihayag. Ikaw, Siyon, umakyat ka sa tuktok ng bundok. Ikaw ay sumigaw. Huwag kang masisindak. Sabihin sa Huda, narito ang iyong Diyos. Dumarating ang Panginoon na makapangyarihan. Taglay ang gantimpala sa mga hinirang. At tulad ng pastol, yaong kawan niya ay kakalingain sa sariling bisig. Yaong mga tupay kanyang titipunin. Sa kanyang kandungan ay pagyayamanin. At papatnubayan ang tupang may supling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Awitan ng Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Kahit sa ay pahayag na ang poon ay dakila, sa madla ay pahayag ang dakila niyang gawa. Panginooy siyang hari sa daigdig ay sabihin. Sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw. Pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Ang poon ay pupurihin pagkat siya ay daratal. Paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Narito ang araw ng Diyos, darating upang matubos, tayo kanyang kinukupkup. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoong Hesus ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ano sa akala nyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon? Hindi kaya niya iiwan ang 99 na nanginginain sa kaburulan upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan ito, higit niyang ikinagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Kaya ganon din naman, hindi kalooban ng Diyos Ama sa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Mga kapatid, mga minamahal, sa araw pong ito ay ating pong ginugunita ang isang banal na santo, si Juan Diego.
Siya po ang nakilala bilang naging kasangkapan ng Mahal na Birhen ng Guadalupe upang matupad ang plano ng Mahal na Ina. Bumanggit po tayo ng isang magandang bagay tungkol kay San Juan Diego at tayo po ay mabibigyan ng inspirasyon. Nung una pong magpakita ang Mahal na Birhen dito sa taong ito, si Juan Diego, ay hindi pa lubos na kumbensido si Juan Diego sa ipinagagawa sa kanya ng Birhen ng Guadalupe. Kaya noong siya'y utusan ng Mahal na Inang Birhen na pumunta sa obispo at ibalita ang kanilang pagtatagpo at hilingin mong magpagawa ng simbahan. Subalit si Juan Diego ay isang pakananiwang tao lang, mga kapanalig. Sino ba naman siya para bigyan ng pansin at bigyan ng importansya ng obispo? Kaya hindi siya pinansin. Kaya't umalis at bumalik na bigo si Juan Diego at hindi niya ngayon maintindihan ang kanyang gagawin. At sa ikalawang pagkakataon ay pinababalik siyang muli ng Mahal na Ina sa obispo para ipahatid ang kanyang mensahe. At base sa kanyang unang naging karanasan, hindi niya iniisip na magbabago. Marahil ay hindi rin siya bibigyan ng importansya at maaaring hindi rin siya pansinin. Pero ang utos ng Mahal na Ina ay bumalik siya at sabihin sa obispo ang kanyang plano. Kaya nagdalang isip si Juan Diego, kaya sabi niya, hindi na lang siya pupunta doon sa obispo. At sa lugar na kung saan magtatagpo sila ng Mahal na Birhen, nagbago ng isip si Juan Diego, hindi na lang ako makikipagkita sa kanya sa Mahal na Birhen ng Guadalupe. Kaya umiba siya ng lugar nung araw na sila magkikita sapagkat noon ay nasa emergency ang kanyang tiyuhin, nanganganib at nasa bingit ng kamatayan. Kaya inisip niyang puntahan muna ang kanyang tiyuhin bago ang makipagkita sa Mahal na Birhen. Total naman, hindi naman siya pinapansin ng obispo. At ang napakagandang pangyayari, umiba siya ng daan. Nasa lubong niya ang Mahal na Birhen ng Guadalupe. Saan ka pupunta? Pupuntahan ko po yung aking tiyuhin na nag-aagaw buhay. Hindi ba ang aking sinasabi sa iyo, bumalik ka sa obispo? Inisip ko po na tulungan ko muna yung aking tiyuhin na nakabingit sa kamatayan. Sabi ng Mahal na Ina, puntahan mo na ang obispo, sundin mo yung aking ipinagagawa. At akong bahala sa tiyuhin mo. At sumunod si Juan Diego, alam niyo po ang nangyari. Sa pagsunod ni Juan Diego sa Mahal na Birhen, gumaling yung kanyang tiyuhin. Kaya bumalik siya doon sa obispo, pero ang sabi sa kanya ng obispo, hindi pa rin siya naniniwala. Kailangan merong isang pruweba na magpapatunay na totoo ang kanyang sinasabi na ang Birhen ay nagpakita sa kanya at nagpapagawa ng simbahan. Ang sumunod na pangyayari ay ang pagdadala ni Juan Diego ng mga rosas at ibinalot niya sa kanyang tilma. At sa pagtatagpo nila ng obispo para maniwala siya, ipinakita ang tilma at pagbubukas noon ay natagpuan ng pinakamagaganda at mamahaling rosas na hindi pa panahon ng mga panahong yon. At nang makita ang larawan ng Our Lady of Guadalupe, saka pa lamang naniwala ang obispo. Kaya natuloy din ang plano at naitayo ang simbahan sa Guadalupe na ngayon ay dinadayo ng milyong-milyon tao sa loob ng isang taon. Mga kapatid, napakaganda ang
naging kasaysayan at ang kwento ng buhay ni Juan Diego. Hindi niya sukat akalain na magkakatotoo ang sinasabi ng mahal na Birhen. Hindi niya inaakala na siya'y magiging instrumento ng mahal na Birhen sa pagpapalaganap ng mensahe ng mahal na ina. Kaya maniwala po tayo at mamintuho sa mahal na inang Birhen. Sapagkat sa sino mang sumasampalataya, naniniwala at namimintuho sa Kanya, mangyayari ang kahit hindi inaasahan, sapagkat ang mahal na ina ang gagawa ng paraan. Kaya nung hindi naunawa ni Juan Diego ang pinapagawa sa kanya, ang pahayag ng mahal na ina, hindi ba ako ay isang ina? Hindi ba ako'y ina para sa iyo? Manalig ka at sumunod. Yan po. Dumako po tayo, mga kapanalig, mga kapatid, sa mahalagang mensahe sa atin ng banal na Ebanghelyo sa araw na ito ng Martes sa ikalawang linggo ng Adbyento, at patuloy tayong naghahanda ng ating sarili at ng ating buhay para sa pagdating ng ating Panginoon. Pagkat ang mensahe po ng ating Ebanghelyo ay may kinalaman kung bakit darating ang Panginoon sa daigdig. Alam na po natin, iyan ang itinakda ng Diyos Ama sa langit. Ipadadala sa takdang panahon ang kaisa-isang anak na si Jesus upang maging tagapagligtas ng daigdig at ng tao. At yan itinupad ng Diyos sa takdang araw at sa takdang panahon. Alam naman natin kapag ang Diyos ang nangako, tandaan natin, mahigit 100% matutupad. Pagkat ang Diyos pag nangako, itaga mo sa bato, mangyayari at matutupad. Huwag nating ikumpara ang Diyos sa tao. Ang tao pag nangako, malaki pa ang risk na hindi matupad. Dahil sa mga tao, ang pangako ay napapako. Pero sa Diyos ay hindi. Ipinangako niya na ipadadala niya ang kaisa-isang anak na si Jesus upang maging tagapagligtas, at yun ay natupad, nangyari sa takdang panahon. Kaya naman, pagdating ng ating Panginoon, tinutupad niya ang kalooban ng kanyang Ama, ang iligtas ang lahat ng tao, at walang isa man ang mapapahamak kung tatanggap lamang at kikilala sa Diyos. Kaya, pagdating ng ating mahal na Panginoon, ay kanyang ipinahayag ang kalooban ng Diyos. At ang kalooban ng Diyos ay walang isang mapapahamak sa mga ipinagkatiwala sa Kanya ng Diyos. Kaya ang Panginoong Hesus ay tumutupad sa dakilang plano ng Kanyang Ama, at lahat ay gagawin ng ating mahal na Panginoon upang iligtas ang tao. At walang magiging hadlang para sa Panginoon kung kinakailangan ang buhay niya ay Kanyang itaya. Ginawa ng ating Panginoon upang matupad ang plano ng Panginoong Diyos. Kaya ang Panginoong Hesus ay tapat sa kalooban ng Diyos na iligtas ang lahat ng tao at walang isa mang mapapahamak. At dito natin mauunawaan ang kwento ng ating Ebanghelyo kung bakit sa isang mapagmalasakit na pastol, kahit na siya'y mayroong 100 tupa, at kung merong isang nawala, pansamantala mo nang iiwanan ng 99 at pilit na hahanapin ang isang tupang nawawala, at hindi titigil ang pastol hanggat hindi natatagpuan ang tupang nawawala. At kapag ito'y natagpuan, anong saya at ligaya, at ito ay kanyang bibit-bitin at ilalagay sa kanyang balikat. At ang paliwanag pa nga ng ating Panginoon, sa bawat isang makasalanang nagbabalik loob at bumabalik sa Diyos, tuwa at ligaya ng Diyos. Ligayang walang
kapantay ang nararamdaman ng Diyos sa bawat isang taong bumabalik sa Kanya. Mga minamahal, mga kapatid, muli ipinapaalala na ang lahat ng tao ay mahalaga sa Diyos. Bawat isang taong binigyan niya ng buhay ay mahalaga sa Diyos. Kaya ang buhay natin ay mahalaga. Mahalaga sapagkat ang buhay ay galing sa Diyos. At kaya naman gagawin ng Diyos ang lahat ng paraan at lahat ay gagawin upang mapangalagaan ang buhay na ito at panatiling ligtas ang tao, lalong-lalo na sa tiyak na kapahamakan at kaparusahan. Ano man ang maging karanasan ng isang tao, maging siya man ay isang makasalanan, sabihin na natin siya man ang pinakamasayang tao, ang taong ito kailanman ay hindi kaliligtaan ng Diyos. Mga minamahal, mahigit na tayong 7 bilyong tao dito sa balat ng lupa. At sa bilyong taong yan, bawat isa ay mahalaga, maging sino ka man at maging ano ka pa man. Kaya mga kapatid, sa ikalawang linggong ito ng Adbyento, itatak natin sa ating isip nang tumagos sa ating puso na tayo ay mahalaga sa mata ng Diyos at lalong-lalo na sa ating mahal na Panginoon. At dahil sa kahalagahang ibinibigay ng Diyos, gagawin ng Panginoon ang lahat upang matiyak at mapanatili ang ating kaligtasan. At ito po ang ating dasal at ang ating natatanging kahilingan. Amen. Manalangin tayo. Ang Panginoon ang ating pastol na nakakakilala sa bawat isa sa atin. Ialay natin ang ating mga panalangin sa Diyos nang may pagtitiwala sa Kanyang pag-ibig para sa lahat. At ating pong itutugon sa bawat panalangin, Banal na Pastol, dinggin mo kami. Banal na Pastol, dinggin mo kami. Ang simbahan naway maging isang buhay na tanda ng tunay na malasakit at lubos na pangangalaga para sa mga itinakwil ng ating lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Pastol, dinggin mo kami. Ang mga nilikha sa landas ng kabutihan, naway marinig ang tinig ni Kristo, ang mabuting pastol na tumatawag sa kanila upang magbalik sa Kanya. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Pastol, dinggin mo kami. Ang mga kabataan, naway marinig ang tinig ng ating Panginoon na tumatawag sa kanila para sa pagbabagong loob at sa pagtatalaga ng buhay para maglingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Pastol, dinggin mo kami. Ang lahat ng nagdurusa at may sakit, naway makaunawa na mahal sila ng Diyos sa pamamagitan ng pagkalinga at paglingap na ibinibigay natin sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Pastol, dinggin mo kami. Ang mga pumanaw na ay makapasok nawa sa pintuan ng kulungan at magdiwang nakasama ng pastol at bantay ng kanilang kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Pastol, dinggin mo kami. Makapangyarihan at maawaing Diyos, gabayan mo kami sa matuwid na landas ng buhay. Dinggin mo ang aming mga panalangin at kahilingan at pagpalain mo ang bawat isa sa amin sa paraang ikaw lamang ang higit na nakakaalam. Iniling namin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.
Manalangin tayo mga kapanalig, mga kapatid, upang ang ating pag-aalay ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambanyang banal. Ama naming lumikha, paunlakan mo ang aming mga panalangin at kahilingan, at upang kami maging marapat na maglingkod sa iyong banal na dambana, naway tangkilikin kami ng pagdalangin ni Santo Juan Diego. Hinihiling namin sa pamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Amang maawain, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal namin sa iyong kabutihan ay lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib ng maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyo'y at sa kanyang pag-ibig ay makatulad. Ang mga banal na tao ay tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at panalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu, gayon mong banal ang mga kalaob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ni Kristo na aming Panginoon. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan ni Jesus ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati iyon, iniabot sa kanyang maalagad at kanyang sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan ni Jesus ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang maalagad at kanyang sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ang pag-alala sa pagkamatay at maling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalaob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo. Pakumbabang isinasamo namin na kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Mawaing ang malingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig,
Puspusin kami sa pag-ibig kaysa ni Leo ang aming Santo Papa, si Elias ang aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang muling mabubuhay, ganon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawang kami at pagindapatin lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Biring Maria, Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Diego at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo Jesus, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama tayo mga kapatid, mga kapanalig, na manalangin at awitin ang panalangin tinuro ng Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inilig namin, Panginoon, na kami po iadya sa lahat ng masama, pagkalooban kami ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa tukso at kasalanan, ilayo kami sa lahat ng sakuna at kapahamakan, samantalang aming hinihintay ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong banal na kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Tayo po ay magbigayan ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Cordero ng Diyos na
Narito si Kristo, mga kapatid, ang ating Panginoon at tagapagligtas. Ang kordero na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat na tinawag upang tumanggap sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayoy naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Tayo, Ama naming makapangyarihan at maawain, batis ng tuwa at kapayapaan. Ang iyong angkang narito at nagdiriwang sa pagunita kay San Juan Diego ay nagpupuri sa iyong ngalan upang sa pagsasalo namin sa piging ng iyong anak, makamit namin ang sangla ng iyong paglingap sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po'y mag-alay ng panalangin para po sa ating mga may sakit at merong mabigat na karamdaman. Hingin po natin ang biyaya ng banal na Espiritu Santo at ang kanyang banal na inspirasyon. Panginoong Hesukristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang kahalagahan ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong banal na tulong. Magiliw mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal namin
at para sa ibang mga may mabigat na karamdaman. Loobin mo nawang maunawaan ng mga taong labis na nahihirapan at nabibigatan dahil sa dinaranas nilang mga sakit at mabigat na karamdaman. Sila'y kabilang sa iyong mga hinirang. Maawaing Ama, tulungan mong maunawaan nila na sila ay kaisa mo sa iyong pagtitiis para sa ikaliligtas ng sangkatauhan. Ito po'y aming inihiling sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Amen. Mga kapanalig, ilang paalala bago ko po ibigay ang pagbabasbas. Naway maghanda ang ating puso sa pagdating ng Panginoon sa Kapaskuhan. Halina tayo makiisa sa siyam na gabing paghahanda. Sa mga nais po na mag-aalay para sa Misa Nobenaryo at Mass Sponsor ng Simbang Gabi at Misa de Gallo, tumawag lang po sa Religious Department sa mga bilang na 8925-7931 local 129-131-137. Ulitin ko po, 8925-7931 local 129-131-137. O kaya, magpadala po ng text sa 0917-631-4589. 0917-831-4589 at hanapin lamang po si Miss Reni Jose o kaya si Miss Allen Nahe at maging isang Veritas Eucharistic Advocate. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Basbasan kayo, pagpalain, pagalingin ng ating mapagmahal na Panginoong Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na mga kapanalig at mga kapatid ang pag-aalay ng misa. Lagi nating tatandaan, ikaw at ako ay mahalaga sa Diyos. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin.